Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siya pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga pagpaimbabaw. Doon itatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. At nakikita nyo naman po, salamat sa inyong mga tulong, suporta, napaganda, napalinis po natin sa pamumuno siyempre ng ating Kura Paroko, Father Jun Sescon, si Father Robert Arellano ang siya rin pong in charge. Kaya napakaganda ho ng ating kinalabasang pagpapalinis, pagpapaganda ng ating main altar. Palakpakan din natin ang inyo pong mga tulong, ang inyo pong pagsuporta. Kaya makikita nyo naman, so meron tayong inaabangan ngayon, tinakpan na naman itong gilid natin. Ano naman kaya ang mangyayari pagkatapos ng ilang araw? At ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan at suporta ninyo. Ang ganda ng unang pagbasa natin. Araw-araw kaming nagdadasal. Sabi ni Pablo, araw-araw kami nagdadasal, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong mabubuting gawa. At yun din po, ang araw-araw, siguro lalo na pag misa ko, naririnig niyo po kaming mga pare, paulit-ulit din kami magpapasalamat at hindi yun sapat sa inyong mga ginagawa, sa inyong binibigay na tulong. Maraming salamat. Isa lang ang aming iniisip, ang Diyos na ang bahala na magbigay ng sapat at dapat na gantimpala. At ngayon po ay Huwebes, alam natin, ay Thursday, feeding program ng Quiapo. Ang lakas ng ulan simula pa kagabi, pero hindi po tumitigil ang dating ng biyaya, kaya hindi rin tayo dapat maging madamot magbigay ng biyaya.
Kaya kahit may ulan, bukas ang pintuan ng simbahan, tuloy ang ating feeding program. Sa araw na ito, 312 umonte. Pero hindi na po bumababa sa 300 ang mga pinapakain natin tuwing Huwebes ng umaga sa ating feeding program. At sa araw na ito, meron silang espesyal na ginawa, first batch. Dahil sa next Thursday, September 7, meron silang first mission o medical mission. Pero bago yan, kanina, yung mga magma-medical mission, naglaboratory muna. Kinuhaan ng dugo. Naku, alam nyo, matatawa kayo sa mga eksena kanina. Yung mga dating ang tatapang, ang iingay, tumahimik. Karayom lang pala magpapakalma sa kanila. Ninenervyos. May papikit-pikit pa. At napadasal pa. Alam, sabi ko, yung mga nakapila, habang sila ay nakapila para kuhaan ng dugo, takot na takot, tahimik na tahimik. Sabi ko, alam nyo, pinakamagandang gawin nyo, magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo. Ano man ang mangyari sa inyo, lalong nenervyos. Hindi tuloy makuhaan ng dugo, umurong yung dugo yata. Pero alam nyo mga kapatid, pag tayo inaabot ng nerbiyos, ng takot, ng kaba, anong nagagawa? Napapadasal tayo. Kailangan mo pa bang takutin? Kailangan mo pang malagay sa isang sitwasyon na ikaw ay nenerbyusin, kakabahan, para maalala mong magdasal? Ang ganda ng ebanghelyo natin. Huwag kayong maging hangal. Maging matalino tayo. Sino ang tunay na matalinong Kristiyano? Sino ang tunay na marunong na Kristiyano? Ito yung taong simple lang. Napakasimple lang. Ito yung taong alam niyang isang araw, mamamatay din siya. Yun ang tunay na marunong. Pag ikaw gumagawa ng maganda, pag ikaw nagsasabi ng totoo, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, at ikaw ay pinahihirapan, tinutudya, hinahamak, pinagtatawanan, at sasabihin nila, ang tanga-tanga mo talaga. Nagpaloko ka na naman. Binigyan mo na naman. Tinulungan mo na naman. Nagsabi ka kasi ng totoo. Ang tanga mo talaga. No. Ang tunay na hangal at tanga ay yung hindi nakakaalala na nandito siya sa mundo, pero hindi siya para sa mundo. Kaya anong sabi ng Ebanghelyo? Lagi kayong maging handa. Hindi nyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon. Kung alam lamang ng may-ari ng isang bahay, kung kailan papasok ang magnanakaw, sana hinanda niya ang sarili niya. Iningatan niya ang kanyang bahay. At ano ang bahay na tinutukoy dito? Ang kaluluwa mo, ang sarili mo, ang buhay mo. Dapat araw-araw nakahanda ka. Dahil kagaya ng panahon natin, uulan, aaraw, ganon din sa buhay ng tao. May mga pagkakataong darating ang isang madali, maginhawang buhay. Pero dumarating pa rin ang pagsubok, ang tukso. At yun ang dapat natin laging paglabanan. Ano ang tukso? Tuksong magsinungaling tayo. Tuksong maging madamo tayo. Tuksong maging mayabang tayo. Tuksong maging sinungaling tayo. Yan ang bantayan mo. Huwag mong hayaang pasukin ng mga tuksong yan ang isip at ang puso mo. Sila ang tunay na magnanakaw. Ano ang nanakawin ng tukso ng kayabangan? Ano ang nanakawin ng tukso ng kadamutan? Ano ang nanakawin ng tukso ng galit, ng inggit? Nanakawin niya ang kaligtasang hinahanda ni Kristo para sa iyo. Yun ang ingatan mo. Ngayon ang huling araw ng Agosto,
birthday nga ng nanay ni Father Ulysses, 92. Ngayon din po ang birthday ng yumaon nating dating Cardinal Sin, 95 naman siya. Pero ang buhay ng tao, hindi pahabaan, hindi patagalan. Hindi natin alam kung hanggang ilang taon ka aabot sa mundong ito. Pero sigurado, pare-pareho, matatapos din tayo sa mundong ito. Sa pagkapatuloy ng misa natin, huwag na nating antaying takutin pa tayo. Pakabahin pa tayo bago tayo magdasal, bago tayo magbago ng asal. Dapat araw-araw, hinahanda natin ang sarili natin. Hindi lamang sa mga pagsubok at paghihirap o problemang darating sa buhay natin. Higit sa lahat, araw-araw, ihanda mo ang sarili mo sa lahat ng mabuti, sa lahat ng tamang bagay na kaya mo pang gawin, na kaya mo pang ibigay. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Humanda ka dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Amen.